nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Ang angas ni Congresswoman Kimbo, yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice-Cam report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous diyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula diyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po diyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon.
Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez, magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice cam committee report, yung pirmado ng mga mambabata, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanko-blanko. At hindi po pwedeng baliwalain ito, mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya, yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara. Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino.